5 milyon, Cassandra, cash, isang kahon lang, para sa'yo. Nakatitig ako sa briefcase sa harap ko. Bukas ito, puno ng cash, tunay na pera, 5 milyon. Ma'am Vivian, hindi ko po maintindihan. Simple lang, Cassandra. Umupo si Ma'am Vivian sa harap ko. Nakakross ang legs niya, hawak ang wine glass. Elegant pa rin kahit gabing-gabi na. Gusto kong magkaanak, pero hindi ako makakabuo. Ang asawa ko ay gustong magkaanak. At ikaw? Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Ikaw ang perpekto. Nanginig ang mga kamay ko. Ma'am, ano pong ibig ninyong sabihin? Ngumiti siya. Isang ngiting nakakatakot at nakakaengganyo sabay. Gusto kitang bayaran para mabuntis ka ng asawa ko. Para magsilang ka ng anak namin. 5 milyon, Cassandra. Isang beses lang. Tapos malaya ka na. Pwede mo nang tulungan ang pamilya mo. Pwede mo nang pag-aralin ang kapatid mo. Pwede mo nang bayaran ang utang ninyo. Tumulo ang luha ko. Dahil alam niya ang lahat. Alam niyang desperada ako. At alam kong wala akong choice. 3 araw bago ang lahat ng ito. Ate, please, kailangan ko ng pambayad sa tuition ko bukas. Kung hindi na ako makakapag-enroll. Nakatingin ako sa kapatid kong si Maricel, 16 years old. Honor student. Pangarap kong makapagtapos. Pangarap kong makabigay ng magandang buhay. Pero paano? Katulong lang ako. Kusinera. 5,000 pesos lang ang sahod ko kada buwan sa bahay ni na Ma'am Vivian at Sir Darius Salcedo. Maricel, anak, wait lang. Hihiramin ko muna sa amo ko. Ate, 5 beses mo na silang hiniraman. Baka magalit na sila sa'yo. Tama siya. Pero ano pa bang magagawa ko? Pumasok ako sa kusina ng mansyon. Naghahanda ako ng almusal para kina Ma'am Vivian at Sir Darius. Kilala sila sa buong Makati. Isa sa pinakamayamang mag-asawa. Si Sir Darius ay may sariling investment firm. Si Ma'am Vivian ay fashion designer. Pero kahit anong yaman nila, may isang bagay na wala sila. Anak. Cassandra, pwede ka bang pumasok saglit sa study? Natigilan ako nang marinig si Ma'am Vivian. Kakaiba ang tono niya. Seryoso. Pumasok ako. Nandoon sila pareho. Si Ma'am Vivian at si Sir Darius. Si Sir Darius, 35 years old. Gwapo. Matangkad. Mestizo. Matino. At kahit boss ko siya, hindi ko maitatanggi na may mga pagkakataon na nahihiya akong tumingin sa kanya dahil sa gwapo niya. Umupo ka, Cassandra. Umupo ako, kinabahan. Meron kaming proposal para sa'yo. Sabi ni Ma'am Vivian. Proposal, ma'am. Tumingin siya kay Sir Darius. Tumango ito. At saka nagsalita si Ma'am Vivian ng mga salitang nagbago sa buhay ko. Gusto naming magkaanak. Pero ako ay may medical condition. Hindi ako makakabuo. Pero si Darius, gusto niya ng anak. Biological. At ako, huminto siya. Ako ay handang magsakripisyo para sa kanya. Hindi ako nakasagot. Kaya naman, naisip namin na ikaw ang magiging surrogate mother. Sa surrogate mom, yes, ikaw ang magdadalang tao para sa amin. Through IVF sana. In vitro fertilization. Pero, huminto siya at tumingin kay Sir Darius. Ang doktor ay nagsabi na ang chance of success ay napakababa. So we decided on a different approach. Putol ni Sir Darius. Deep ang boses niya. Nakakagulat na siya na ang nagsalita. We want you to conceive naturally with me. Nalaglagang pangako. Naturally? Ibig sabihin? Yes. Sagot ni Ma'am Vivian. Ibig naming sabihin, siya ay matutulog sa'yo. Isang beses lang o hanggang sa mabuntis ka. Tapos pag nabuntis ka na, ipapanganak mo ang bata at ibibigay mo sa amin. Ma'am, hindi ko po kaya. 5 milyon, putol niya. 5 milyon, Cassandra, cash. Plus lahat ng gastos mo habang buntis. Plus, pag-aaralan namin ang kapatid mo hanggang college. Libre. Plus papatuloyin namin kayo sa mas magandang bahay. Napatigil ako. 5 milyon. Libreng pag-aaral para kay Maricel. Bagong bahay. Lahat ng kailangan namin. Ma'am, pero
Paano naman po kayo? Hindi ba kayo magseselos? Magseselos? Tumawa si Ma'am Vivian, pero walang humor. Cassandra, mahal ko ang asawa ko at alam kong mahal niya ako, pero kailangan niya ng anak, biological, at ako ay hindi makapagbigay. So ito ang sagot. Ikaw, simple transaction lang ito. Business? Business? Ulit ko, hindi makapaniwala. Yes. Si Sir Darius naman ang nagsalita. Lumapit siya sa akin. Naamoy ko ang kanyang pabango. Expensive. Nakakahilo. Cassandra, I know this is unusual, pero we trust you. We've seen how hardworking you are, how kind, how pure. Kaya alam naming ikaw ang tama para dito. Tumingin ako sa kanila. Mag-asawa silang dalawa. Pero hihingin nila akong makiapid. Pero legal. Pero bayad. Think about it, sabi ni Ma'am Vivian. You have 3 days. Kung hindi ka pumayag, it's okay. Hahanapin na lang namin ang iba. Pero Cassandra, lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Alam kong kailangan mo ng pera. Alam kong hirap na hirap ka. This is your chance. Don't waste it. At lumabas na sila. Iniwan akong mag-isa sa study, nanginginig, umiiyak, at hindi alam ang gagawin. Kinagabihan, nandito ako sa kwarto ko kasama si Maricel. Yakap niya ako habang nakahiga kami sa aming maliit na kwarto sa bahay nila Ma'am. Ate, bakit ka umiiyak? Wala Maricel, pagod lang ako. Ate, alam ko namang may problema ka. Pwede mo naman sabihin sa akin. Tumingin ako sa kanya. Ang kapatid ko. Ang dahilan kung bakit ako lumalaban. At naisip ko, kung tatanggapin ko ang offer, mabibigyan ko siya ng magandang buhay. Pero kapalit noon, ako ay matutulog sa asawa ng amo ko. Magbubuntis ako. Ipapanganak ko ang bata. At ibibigay ko. Kaya ko ba? Maricel, kung may pagkakataon kang maging instant milyonaryo, pero kailangan mong gawin ang isang bagay na labag sa loob mo, gagawin mo ba? Tumingin siya sa akin. Confused. Ate, depende kung gaano kalabag. Pero kung para sa pamilya, kung para sa iyo ate, gagawin ko. At sa sagot na yon, nadedesisyonan ko na. Kinaumagahan, hinarap ko na si Ma'am Vivian sa kanyang kwarto. Ma'am Vivian, tatanggapin ko po. Ngumiti si Ma'am Vivian. Napakaganda ng ngiti niya. Pero may bahid ng kalungkutan. Good. Magaling Cassandra, magiging proud ako sa'yo. Kinuha niya ang briefcase, binuksan, 5 milyon, cash. Ito na, yours na ito. Deposit mo na sa bangko mo at bukas ay magsisimula na tayo. Bukas? Gulat ko. Yes, ovulating ka ngayon based sa calendar mo na chinek namin. So bukas, perfect timing. Darius will come to your room at doon, gagawin ninyo ang kailangan. Napalunok ako. Ma'am, kayo po, okay lang po ba talaga sa inyo? Tumingin siya sa akin. At para unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na emosyon sa mata niya. Sakit. No, Cassandra, hindi okay. Pero kailangan. Kaya gagawin ko. Para sa asawa ko. Para sa pamilya namin. At umalis na siya. Dumating na ang gabing yon. Kumatok. Alam ko kung sino. Binuksan ko ang pinto. Si Sir Darius. Naka-casual clothes lang. White shirt, jeans, simpleng hitsura. Pero gwapo pa rin. Cassandra! Sabi niya, mahinang boses. Pwede ba akong pumasok? Tumango ako, hindi makasalita. Pumasok siya. Sumara ang pinto. Tumayo kami pareho, walang nagsasalita. Listen, Cassandra, sabi niya, lumapit. Alam kong mahirap ito. Alam kong uncomfortable ka. Pero gusto kong malaman mo, I respect you. Hindi ito purely physical para sa akin. I actually admire you, your strength, your dedication to your family. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang sincerity. Sir Darius, ako po, hindi ako sanay dito. Hindi ako... Shh! Hinawakan niya ang pisngi ko. I know. Kaya ako magiging gentle, I promise. Kung ayaw mo, pwede nating ihinto. Anytime. At doon na nagsimula. Hinawakan niya ako. Hinalikan.
At kahit alam kong business lang ito, hindi ko maiwasang maramdaman ng init. Ang ganda ng pakiramdam. Ang sarap ng halik niya. At habang ginagawa namin ang kailangan, hindi ko alam kung bakit. Bakit parang may nararamdaman ako? Bakit parang hindi lang ito trabaho? Bakit parang totoo? Gising na ako nang umalis siya kinaumagahan. Walang goodbye, walang salita. Umalis lang siya. At naiwan ako sa kama, nakakumot, umiiyak. Hindi dahil masama ang ginawa namin, kundi dahil masyadong maganda. At alam kong bawal. 2 linggo ang lumipas. Nandito ako sa banyo, hawak ang pregnancy test. Cassandra, positive. Tumingin ako sa pregnancy test. 2 lines. Buntis ako. Buntis ako ni Sir Darius. Tumakbo ako sa kanilang kwarto. Nandoon silang 2. Ma'am! Sir, positive po. Tumayo si Ma'am Vivian. Lumapit. Tumingin sa test at umiyak. Thank you, Cassandra. Thank you so much. Yumakap siya sa akin. Tight. At naramdaman ko ang pag-iyak niya sa balikat ko. Pero si Sir Darius, nakatayo lang. Nakatingin sa akin. At sa mata niya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inasahan. Concern, care, at something more? 3 buwan na akong buntis. Nandito ako sa kwarto, nagre-rest, nang pumasok si Sir Darius, dalang pagkain. Cassandra, kumain ka na ba? Sir, okay lang po ako. No, kailangan mong kumain. Para sa baby. Umupo siya sa tabi ko, nilabas ang mga pagkain. Sir, bakit kayo nandito? Si Vivian ay nasa work, kaya ako ang mag-aalaga sa iyo ngayon. At sa mga sumusunod na araw, ganun na. Si Sir Darius ang nag-aalaga sa akin. Siya ang gumagawa ng pagkain. Siya ang kausap ko. Siya ang nandoon. At unti-unti, nahuhulog na ako. Nahuhulog ako sa taong hindi ko dapat mahalin. 5 buwan na akong buntis nang pumasok ulit si Sir Darius sa kwarto ko. Nakita niya akong umiiyak. Cassandra, why are you crying? Wala po, sir. Hormones lang po. No. Umupo siya sa tabi ko. Hinawakan ang kamay ko. Alam kong hindi. Sabihin mo sa akin. Please. Tumingin ako sa kanya. Sir, bakit parang ang hirap? Bakit parang ang sakit? Alam kong kasunduan lang ito. Alam kong pagkatapos ko manganak, ibibigay ko ang bata. Alam kong aalis ako. Pero bakit? Bakit parang ayoko na? Natigilan siya. Cassandra, alam ko pong mali. Alam kong masama. Pero sir, humahagulgol na ako. Nahulog na po ako sa inyo. Mahal ko na po kayo. At alam kong bawal. At alam kong kasalanan. Pero hindi ko po mapigil. Hindi ko natapos ang sasabihin ko. Dahil hinalikan niya ako. Deep, passionate, totoo. At nang humiwalay siya, nakita ko ang luha sa mata niya. Cassandra, I'm sorry. Sorry kasi ako rin. I fell for you too. Hindi ko alam kung kailan. Basta bigla na lang. Kapag nakikita kita, kapag kasama kita, kapag nag-aalaga ako sa'yo, nahulog na ako. Pero si ma'am, I know. Yumuko siya. I know. Asawa ko siya. Mahal ko siya. Pero ikaw ay iba. Ikaw ay... Bumukas ang pinto. Pumasok si Ma'am Vivian at nakita niya kaming magkahawak ng kamay. So totoo nga. Nakatayo si Ma'am Vivian sa pintuan, malamig ang mukha. Vivian, simula ni Sir Darius. Shut up, Darius. Tumingin siya sa akin. Ikaw, Cassandra. Akala ko ba simple transaction lang ito para sa'yo? Akala ko ba kailangan mo lang ng pera? Ma'am, pasensya na po. Pasensya? Tumawa siya. Masama. Binayaran kita para magbuntis ka, hindi para agawin ang asawa ko. Hindi ko po sinadya, ma'am. Hindi mo sinadya. Lumapit siya at sampal. Napahawak ako sa pisngi ko. Vivian, tama na. Sigaw ni Sir Darius. Tumayo. Humarang sa akin. Oh wow, dinidefend mo pa siya. Kalimutan mo na ba, Darius? Ako ang asawa mo. Ako ang minahal mo. Ako ang... Alam ko. Sigaw niya. Alam ko, Vivian. Pero alam mo rin ba? Alam mo ba na sa loob ng 3 taong kasal tayo, ilang beses lang tayong nag-usap ng matino? Alam mo ba na palagi kang busy?
Palagi kang wala. Palagi kang priority ang work kaysa sa akin. So kasalanan ko ito? Umiiyak na si Ma'am Vivian. Kasalanan ko ba na gusto kong mag-succeed? Kasalanan ko ba na may dreams ako? No! Lumapit si Sir Darius. Hindi. Hindi kasalanan mo, Vivian. Kasalanan natin. Kasalanan nating pareho. Kasi hindi tayo nag-communicate. Hindi tayo nag-effort. At ngayon may ibang tao na. Tumingin siya sa akin. At nasaktan ako. Kasi alam kong wala akong karapatan. Kinagabihan, nag-impake ako. Aalis na ako. Mas mabuti na. Pero habang nag-i-impake, pumasok si Sir Darius. Cassandra, huwag kang umalis. Sir, kailangan ko na pong... No. Hinawakan niya ako. Don't go. Please, stay. Kailangan kita. Kailangan ng baby. Pero si Ma'am, we talked. We're getting a divorce. Natigilan ako. What? We decided. Mas mabuti na. We're not happy anymore. We haven't been happy for years. At ngayon may dahilan na para matapos. Pero sir, hindi ko po gustong maging dahilan ng break ninyo. Hindi ka dahilan, Cassandra. Hinawakan niya ang mukha ko. You're the solution. You're the one who made me realize na may mali sa marriage namin. You're the one who made me feel alive again. Pero ang baby? The baby is ours. Yours and mine. Hindi na namin kukunin. Si Vivian agreed. Ibibigay niya sa atin ang full custody. In exchange, ibibigay ko sa kanya ang half ng assets ko. Umiiyak na ako. Sir, hindi ko po alam. Just say yes, Cassandra. Say yes to me. Say yes to us. Say yes to this family. At sa mga sandaling yon na-realize ko na kahit mali ang simula, kahit complicated ang situation, kahit skandalo, mahal ko siya at mahal niya ako. Yes, sir. Yes. At yinakap niya ako. Tight, secured, at alam kong magiging okay lang ang lahat. 9 na buwan na akong buntis. Nandito ako sa delivery room. Sumisigaw, umiiyak, sumasakit. Push, Cassandra, push. You can do it, baby. Kaya mo yan. Si Sir Darius. Hawak ang kamay ko at sa isang malakas na push, wah! Iyak ng baby. It's a boy, sabi ng doktor. Umiiyak ako. Si Sir Darius din. At nang ibigay sa akin ang baby, nakita ko siya. Ang anak ko. Ang anak namin. Ang dahilan ng lahat. Hi baby, I'm your mama. At ito ang papa mo. At mahal na mahal ka namin. 1 taon na si baby Ethan. Ang cute-cute. Nakaupo kami sa terrace ng bagong bahay. Hindi mansion. Simple lang, pero masaya. Mama, Papa. Tumatakbo si Ethan papunta sa amin. Alam mo, Cassandra, thank you. Sabi ni Darius habang nakatingin sa akin. Asawa ko na siya ngayon. Kasal na kami officially pagkatapos ng divorce niya. Thank you for what? For saying yes. For taking that risk. For accepting that crazy proposal. Ngumiti ako. You know, nung una, ginawa ko lang yon dahil sa pera. Dahil desperada ako. Pero ngayon, hinawakan ko ang kamay niya. Ngayon, alam kong best decision yon ng buhay ko. Ako rin. Hinalikan niya ako. Best decision ko rin kasi nakilala kita, minahal kita, at nabuo natin si Ethan. Papa, laro! Sigaw ni Ethan. Tumayo si Darius. Sige anak, laro tayo. At habang pinapanood ko silang maglaro, naalala ko ang briefcase na puno ng pera. Naalala ko ang usapan. Naalala ko ang takot. Pero naalala ko rin ang pagmamahal. Ang sakripisyo. Ang second chance. At na-realize ko na minsan, ang mga best things sa buhay ay nanggagaling sa pinaka-complicated na situations. Ang pag-ibig ko ay nagsimula sa isang transaction. Pero ngayon ito ay totoo. Tunay. At walang bayad. 5 taon na si Ethan nang tanungin niya ako tungkol sa litrato na nakita niya. Mama, sino si Tita Vivian? Hinawakan ko ang litrato. Si Ma'am Vivian, nakangiti. Elegant pa rin. She's someone special, anak. Someone who gave Mama and Papa a chance to be together. Someone who sacrificed her own happiness para sa happiness natin. She's nice ba, Mama? Ngumiti ako.
Yes anak, she's very nice. At balang araw, pag malaki ka na, ikukwento ko sa'yo ang buong story. Okay mama, pero ngayon, laro muna tayo. Tumawa ako. Sige anak, laro tayo. At habang tumatakbo si Ethan papunta kay Darius, tumingin ako sa kalangitan. At sa isip ko, nag-thank you ako. Thank you kay Ma'am Vivian. Thank you sa 5 milyong yon. Thank you sa proposal na binago ang buhay ko. Dahil without it, hindi ko makikilala si Darius. Hindi ko mabubuo si Ethan. Hindi ko mahahanap ang tunay na pag-ibig. At kahit mali ang simula, ang ending naman ay perpekto. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa iyong mga kaibigan. May mga tanong ka ba? May gusto ka bang i-suggest na susunod na kwento? I-comment mo lang sa baba. Abangan ang aming mga susunod pang kwento tungkol sa pag-ibig, revenge at second chances. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.